Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Gamay lang ang estudyante sa pagbalik sa klase karong adlaw sa Zamboanga City. Gitumbok nga terorismo ang motibo sa pagpamomba sa sinihan sa Davao City. Giundang na sa Philippine Coast Guard ang search and retrieval operation sa nalunod nga barko sa Cebu. Ug sobra gatusan na katawo ang patay human gitay og linog ang Pakistan. Atong kutloon ang update kabahin sa pagbalik sa eskwela sa mga estudyante sa Zamboanga City niini pinaagi ni Liza Hoxon. Liza? Yes, Menchu, bagamat idiniklara nga ng Crisis Management Committee ng Zamboanga ang pagbubukas ng klase ngayong araw, kukonti lang sa ating mga mag-aaral ang pumasok ngayong umaga. Sa mahigit 3,000 estudyante ng Santa Maria Elementary School, mahigit 30 estudyante lang ang pumasok. At sa Recodo Elementary School naman, kung saan mahigit 2,000 ang estudyante, walang mag-aaral na pumasok ngayong umaga. Ang dalawang paaralang ito ay nasa labas ng 7-kilometer radius ng lungsod kung saan nagdeklara ang Crisis Management Committee na magbubukas ang ilang paaralan. Base na rin sa salaysay ng ilang guro, natatakot pa rin ang ilang magulang na papasukin ang kanilang mga anak kahit nasa labas ng areas of concern ang paaralan kung saan pumapasok ang mga ito. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang clearing operations ng militar at pulis sa lugar at ang pagre-report ng sightings ng ilang hinihinalang kasama sa rebelding MNLF. Patuloy pa rin kumakalat ang ilang text messages na nagbabadya pa rin ng kaguluhan dito sa Zamboanga. Samantala, sinabi naman ng ilang guro na desisyon pa rin ng mga magulang kung papapasukin o hindi ang kanilang mga anak sa mga susunod pang araw. Nenshu? Daghang salamat, Liza Hoxon reporting gikan Zamboanga City. 27 na ang patay tungod sa pag-igo sa bagyong Odette ug sa habagat. Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 16 sa mga patay ang wala pa mailhi. Dugang sa NDRRMC, 5 ang missing ug 7 ang samdan. Halos 34,000 ka pamilya o kapin sa 150,000 ka mga tao ang apektado. Halos 8,000 ka mga pamilya o 34,000 ka mga tao ang nawad-an sa ilang mga Pinoy-anan tungod sa pag-igo sa bagyong Odette ug sa habagat. Gibutsyag sab sa NDRRMC nga hapit 1.7 million pesos ang hinabang gikan sa DSWD ug halos 500,000 pesos gikan sa mga local governments. Kapin sa 100,000 pesos ang hinabang gikan sa mga non-government organizations. Mipagawas na sa ilang statement ang Commission on Audit kabahin sa pagpamusil sa ilang buhatan sa Commonwealth sa Quezon City kaganinang buntag. Matod ni COA Chairperson Grace Pulido Tan, dili mapugnan ang COA sa pagtuman sa ilang trabaho. Sigon ni QCPD Station 6 Chief Superintendent Eliazar Pata, nahitabo ang pagpangrakrak alas 6 karong buntag. Tulo ka slag sa armas ang na-recover gikan sa buhatan ni COA Assistant Director Nilda Plaras. Apan matod ni Pata, gisubay pa karon sa kapulisan ang mga CCTV footage aron masuta kung dunay mga leads. Dugang ni COA Chief of Security Dimas Palataw, nadungog ang 4 hangtod sa 5 ka buto sa armas gikan sa dalan. Gibutsyag sab sa usa ka empleyado sa COA nga naigo ang mga bintana sa mga opisina sa Finance ug National Office Departments. Sa pagkakaron, gihulat pa ang mas kumpleto nga report sa kapulisan sa ilang findings sa pagpamusil sa buhatan sa COA. Sa among pagbalik, Presidente sa Kenya mibutsyag nga napildi na ang mga responsable sa pagpangatake sa usa ka mall sa Nairobi. At ang iyang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Padayon ang Commission on Elections sa Baguio City sa paglimpyo sa listahan sa mga botante sa Cordillera Region alang sa umaabot nga barangay elections. Matod ni COMELEC Cordillera Regional Director Julius Torres, dunay mga nangamatay ng botante nga anaa pa sa listahan. Apan dili dayon nila matangtang tungod kay nakinahanlan kit pa og certifications gikan sa local civil registrar. Gihulat sab sa COMELEC Cordillera ang go signal gikan sa COMELEC Manila alang sa pag-activate sa automated fingerprint identification system nga mooy usa sa paagi paglimpyo sa voters list.
Pinaagi sa system, matangtang ang multiple registrants. Sa Baguio City, gibalibaran sa korte ang exclusion sa kapin 200 ka botante tungod sa technicality. Duha ka complainants gikan sa duha ka barangay, misang at og reklamo alang sa pagtangtang sa 200 registrants sa barangay Campo Filipino ug sa 23 registrants sa barangay Kabayanihan. Ang Election Registration Board nakavalidate og kapin sa 149,000 registered voters alang sa 128 ka barangay sa Baguio City. Na botante, maraming complaints na bakit may mga namatay pa dyan na hindi pa natatanggal. That's the reason na kailangan namin ng list from the local city register. Kahit kami, even if we have personal knowledge, hindi namin pwedeng tanggalin yan. So even the court have agreed with us na talagang very clear yun for this approval. Sa Cordillera Administrative Region, gipaniguro sa Department of Social Welfare and Development nga walay fake beneficiaries o ghost non-government organization sa mga nangaging pagpatuman sa Priority Development Assistance Funds sa mga magbabalaod. Gipasabot ni DSWD Regional Director Leonardo Reynoso nga wala moagi sa NGOs ang PDAF tungod kay direkta kining gihatag ngadto sa mga beneficiaries nga anaa sa kalisod nga kahimtang og niadtong apektado sa disasters. Yung PDAF ng congressman, kung i-chacha na nila sa DSWD, this is basically for families and individuals in crisis situation. Kaya wala kaming NGO na conduit. Kundi yung inirefer na kliyente, kinakailangan ay makita ng social worker at ma-interview sapagkat ibibigay kasi namin yung assistance either directly doon sa beneficiaryo o kaya naman kung nasa hospital, sa hospital namin ibibigay. Upat ka dagkong kompanya sa nasod mipakita og interest alang sa pag-supply og tubig ngadto sa Baguio City Water District. Ang upat ka kompanya mao ang Manila Water ni businessman Jaime Augusto Zobel de Ayala, ang Maynilad sa Metro Pacific Investments Corporation ni businessman Manuel Pangilinan, ang Prime Water sa pamilya ni kanhi Senador Manuel Villar ug ang Macro Asia Corporation ni businessman Lucio Tan. Matod sa General Manager sa Baguio Water District, Engineer Salvador Royeca, ang upat ka kompanya andam sa pagpahigayon og feasibility study alang sa pag-supply og tubig sa syudad. Gipasabot ni Royeca nga nangita sila og private partners alang sa pagpangandam sa supply sa tubig alang sa umaabot nga katuigan. Ang Baguio Water District nagsupply sa 90% sa 128 ka barangay sa syudad ug ingon man sa pipila ka bahin sa Tuba, Benguet. Ang water supply operator kasi continue siyang pag-explore ng additional source because of this growing demand, increasing demand. Hindi pwedeng mag-stagnant kasi yung demand. As long as there is a development, continuous po din yung pag-increase ng demand. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gihangyo sa probinsya sa Sugbo nga ihatag kanila ang 27 million pesos nga PDAF nga gigahin alang sa Social Welfare Department. Sa Sunstar Super Balita, nasakmit ang 1 million pesos nga kantidad sa giingong peke nga sex enhancement drugs atol sa usa ka raid sa downtown Cebu City kagahapon. Sa Cebu Daily News, buot tun-an sa Korte Suprema ang mga allowances nga gihatag sa mga local government units ngadto sa mga huwes. Ug sa The Freeman, gisikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation ang negosyante sa giingong mga peke nga sex enhancement drugs sa downtown Cebu City. Giundang na ang search and retrieval operation sa Coast Guard alang sa mga nahabiling missing nga pasahero sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Menchu. Giundang nga kagahapon sa Philippine Coast Guard ang ilang search and retrieval operations human kumpleto na usab nga nakuha ang tanang lana nga karga sa nalunod nga barko nga MV St. Thomas Aquinas. Kapin na sa bulan human nalunod sa Lawis Ledge sa kadagatan sa Talisay City diri sa Sugbo, ang barko dihang nabanggaan sa cargo vessel nga MV Sulpicio Express 7. Hangtod kaong adlaw moabot na sa 116 ka pasahero ang kumpirmadong patay samtang 29 pa ang missing hangtod karon. Matod ni
Coast Guard Cebu Commander Weniel Ascuna, ilang gihunong ang operations tungod sa diling mahayong panahon nga posibleng makapeligro sa kinabuhi sa mga divers. Ang mga rescue divers nakagikan sa Philippine Navy, Coast Guard o private groups kitsa mahimo sa non-stop dive sa wreckage site sukad atong Agosto 17 usa ka adlaw human sa hitabo. Sunod sa search and retrieval operations mao ang paghawa sa nalunod nga barko. Karong sa adlaw gilubong ang 48 ka wala pa mailhing mga biktima sa nalunod nga barko ato sa mass burial ceremony sa Carreta Cemetery sa Cebu City. Mencho? Daghang salamat, Justin Vestil, reporting gikan Cebu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, padayong suportahan sa Moro National Liberation Front sa Pagadian City o Zamboanga del Sur ang 1996 Final Peace Agreement. At ang iyang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, mitanyag si Davao City Mayor Rodrigo Duterte og laing 1 million pesos na reward alang sa makakita sa ikatulong suspetsado sa mga pagbuto sa syudad. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, mibakwit ang mga residente sa Lantad, Balingasag, Misamis Oriental human ang engkwentro tali sa militar o sa New People's Army. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, giingong peligroso ang pipila ka mga evacuation center sa Zamboanga City tungod kay dunay kaso sa giingong pagpanglugos sa usa ka 6 anyos nga babay. Sa Mindanao Daily Caraga, mipasalig si Environment Secretary Ramon Pahe nga matamnan balik og mga kahoy ang Tagibo Watershed sa Butuan City. Og sa Mindanao Daily Davao, gihangop sa grupo sa mga private school sa Davao del Norte ang anti-bullying law. Banabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Matod sa pag-asa, makaapekto ang southwest monsoon kung habagat sa central ug southern Luzon ug sa Visayas. Matod sa Metro Weatherscape, mapanganuron nga dunay hinay ngadto sa kasarangan sa kusog nga pag-ulan ug thunderstorm sa mga probinsya sa Mindoro. Mapanganuron nga dunay hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug thunderstorm sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Palawan ug sa Visayas. Base sa Metro Weatherscape, ulanon nami Maropa, Calabarzon, Central Luzon ug sa pipila ka bahin sa Visayas. Sumukatap kini ngadto sa Northern Luzon, Bicol Region ug sa Eastern ug Central Visayas. Katagatag sabang pag-ulan sa Mindanao karong hapon hangtod na sa gabi. Sa Luzon, maayo ang panahon sa Tugigaraw ug Lawag. Ulanon ang Kalapan, samtang dunay thunderstorm sa Tagaytay, Puerto Princesa, Legazpi ug Metro Manila. Sa Visayas, ulanon ang Borongan, mapanganuron nga dunay rain showers ug thunderstorms sa Iloilo, Tagbilaran, Dumaguete, Cebu ug Tacloban. Ug sa Mindanao, maayo ang panahon sa Cagayan de Oro, Davao ug Zamboanga. Ulanon sab ang Butuan ug Cotabato, samtang dunay thunderstorms sa General Santos. Mga katong latest sa dagat sa panahon, balikan ni Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Gipromote karon sa Department of Environment and Natural Resources ug sa Department of Tourism sa Eastern Visayas ang 12 ka ecotourism sites sa rehiyon. Atong ubanan si Sara Velasco sa iyang report. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo usab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.